Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. Wow. White rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, malaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ko subo ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Febcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Febcon. Galalala Febcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya.
siya for several nights of crying that kahit habang ko umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. No? Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can, and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang autism okay Philippines. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Oras sa buong Pilipinas, 8:24 ng umaga. Ako po si Milk Rigunan. Samahan niyo po sa Isyung Pambayan hanggang alas 9 ng umaga. At nasa linya po natin via Zoom ang aking panauhin ngayong umaga. Ang kinatawa na Akbayan Party List, si Kong Mother, Representative Percy Sendanya. Kong, magandang umaga. Magandang umaga, Miss Milky. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at nanonood. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi alam ko sa buong mundo may nanonood sa atin ngayon. Opo. Iba't ibang panig ng mundo, maraming nakatutok sa DZRH. Kong Mother, unang-una reaksyon po sa pagkakaaresto kay Elizalde sa Prague, Czech Republic. Itong pagkaaresto kay former Representative Zaldico, napakahalagang hakbang para sa wakas ay matuldukan na yung ating panawagan para sa pagpapanagot, accountability at pagbawi dun sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Siya talaga yung nasa gitna ng kontrobersiya at ng pinakamalaking katiwalian na skandal sa ating kasaysayan. So, sa kanyang pagkaaresto, sana humarap siya, sana magsabi siya ng totoo, at sana ay mabawi ng gobyerno yung mga ninakaw sa kaban ng bayan. So, ito yung mahalagang pagbubukas para malaman na sino talaga ang may kasalanan, sino ang mga sangkot, at yung pinakamalagang tanong, kanino babawiin ang pera ng bayan? Ito po ay dapat ding panumpaan, halimbawa magsasalita siya sa iba't ibang forum dahil yung mga binanggit niyang alegasyon kumbaga ay mabibigat, hindi ba nabanggit ang mga pangalan, umabot nga ang alegasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero dapat panumpaan din, di ba, Kong Mother, lahat ng sasabihin niya bago magsalita at marinig ng publiko. Dapat talaga, no, ito ay sinumpaan niya, dapat ito ay sa proper venues, sa proper forum. Kasi nangyayari dati, kung matatandaan ng ating mga kababayan, parang nagtatago siya doon sa ilang mga paputaputake na mga statements, tapos pa sundot-sundot na mga videos. Ang problema kasi sa ganyang klase na mga pahayag, yan ay maaaring, pwedeng gamitin ebidensya, pero sa dulo, wala talaga siyang weight pagdating sa paglilitis kasi hindi naman niya ito sinumpaan. At yung mahalaga pang kinakailangan ay mangyari ito dito sa ating bansa. Mapauwi siya sa lalong madaling panahon, mabuksan muli ang mga investigasyon at mapaharap siya under oath. Nang sa ganon ay makasuhan na ang mga dapat makasuhan at siya mismo ay mapanagot rin sa kanyang kasalanan. Lalo-lalo na yung mga kasabot niya dito sa napakalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan na ito. Under oath, dapat sinasabi mo nga, Kong Percy, no? Dito sa laki po ng alegasyon ni former Congressman Elizalde, tama po bang gawin ito sa investigasyon ng Senado o Kamara? O sa proper forum, kung meron man ay sa bagay sa korte, meron siyang kaso sa Sandigan Bayan
dapat umusad na yung mga kaso at simulan ng paglilitis sa lalong madaling panahon. Ito yung pagdating doon sa kaso niya sa Sandigan Bayan. Doon naman sa investigasyon sa Kongreso at Senado, napakalaga na ituloy pa rin yung ganitong investigation in aid of legislation. Kasi kung matatandaan natin, saan ba nagsimula at saan nangyari yung pagnanakaw na ito, yung pag-divert ng funds na ito, nangyari ito sa legislatura. So kinakailangan natin maglagay at gumawa ng mga mekanismo at batas nang sa gayon ay hindi na ito maulit at na maiayos natin yung ating budget system. Kasi di ba, sabi natin ang pinakamatinding expression ng priority ng isang gobyerno ay ang kanyang budget. Sinasabi, the most concrete expression of a government's priority ay yung kanyang budget. Paano kung ang pinakamalaking section ng budget na pupunta sa korupsyon? Ibig sabihin ba nun, ang main priority ng gobyerno ay korupsyon? So kaya kinakailangan makagawa tayo ng mga batas, makagawa ng guidelines. Sa ganun, hindi na nanakawan ng taong bayan na mga kinakailangan niya mga serbisyo. Para nang sa ganun, guminhaba kahit paano ang buhay sa gitna ng isang matinding krisis na kinakaharap natin. At yung kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas, Kong Mother, ang inaantabayanan at syempre, yung kanyang mga pagtestigo salaysay sa lahat ng mga alegasyon mula sa issue ng confidential funds, budget, at the same time yung controversial na flood control projects. Pero isa pa sa mga dinig-dinig ngayon ng Kamara, Kong Mother, ay itong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. So tumistigo na itong si Ramil Madriaga. Tingin mo ba ang mga testimonya niya at yung magiging alegasyon ang talagang magiging dahilan para mapanagot itong si VP Sara o meron pang mas matitindi na mga alegasyon at ilalabas dyan sa pagdinig po ng Kamara? Well, mahalaga yung mga binanggit ni Ramil Madriaga sa kanyang testimonya at sa kanyang affidavit, yung original at saka yung supplemental. So, kasabay nito, sana wag kalilimutan ng mga kababayan natin tingnan yung iba pang equally important na mga ebidensya na lumabas sa ating nakaraang pagdinig. Pangunahin dito yung mula sa COA, yung pagpapakita noong proseso ng disallowance at yung pag-deny sa kanilang appeal. In fact, pinapabalik nga ng COA ang milyong-milyong piso sa Kabanang Bayan mula kay VP Sara at sa kanyang mga kasama sa Office of the Vice President, no, na kinaat sa DepEd na kinakailangan ibalik nila. Kasi sa dulo, sabi ng COA, hindi napunta ang pera, hindi napunta ang pondo doon sa dapat niyang kapuntahan in terms of the confidential funds. So sabi ng COA, dapat ibalik ito sa pamahalaan at sa gobyerno. So malinaw, ang pera wala doon sa dapat kapuntahan, abay saan napunta? Yan ang tanong ng bayan. Nasaan ang pondo? At dahil hindi ito napunta doon sa pupuntahan, aba dapat ibalik niya ang pondong ito. So kasabay nito, mahalagang tanda din ng mga kabayan natin, on top of the COA revelations, nandyan din syempre yung sa NBI. Pinakita kung paano minanipula yung mga pirma doon sa mga acknowledgement, no, doon sa confidential funds na parang ilang tao lamang ang pumirma para sa maraming tao para tanggapin yung pera. So pinapakita talaga na mayroong pagnanakaw sa Kabanang Bayan. At nandyan din syempre yung testimonya mula sa PSA. Sinasabi na marami sa mga pangalan na nabanggit, pangunahin na yung sikat na sikat ngayon, si Mary Grace Piatos, abay walang record ng birth, walang record ng death, at wala din record ng marriage or certificate of no marriage. So pinapakita nito talagang kinamkam, ninakaw yung Kabanang Bayan, gumamit ng mga maling pirma, gumamit ng mga inventong pangalan. So ganun ka kakapal ng mukha yung ginawang pagnanakaw sa Kabanang Bayan via the confidential funds. Kung Mother, ang sabi nga yung reaksyon nung ilang mga kababayan natin na hindi totoo kasi sinasabi lang naman ni Madriaga yan . So at least ganon talaga ang reaksyon ng ilang mga nakikinig at nanonood. Hindi natin kumbaga ay mayaalis yan. Pero ang sinasabi mga Kong Mother, dokumento na talakay doon sa hearing ng House Justice Committee, yung mga dokumento ng COA na naroroon talaga yung mga kumbagay napirmahan na mga papeles, dokumento, at merong pinakamabigat doon yung direktiba ng Commission on Audit for the disallowance. Kung hindi ako nagkakamali, Kong Mother, at kung natatandaan ko pa yung hearing last week, 700 plus million ang pinababalik kay VP Sara dahil mukhang
naniniwala ang COA na ito pa'y hindi napunta sa mga dapat mapundahan ng naturang pondo. So ang tingin mo, Kong Mother, bukod kay Ramil Madriaga, mas matindi ang mga dokumento na magpapatunay na talagang may mga dapat siyang pananagutan? Matindi yung mga dokumento kasi ito yung talagang ebidensya that will hold in court, no? So alam natin na pag ito ay nakaakit na sa Senado at nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court, yung ganitong mga dokumento, yung ganitong mga ebidensya, ito talaga yung magdidiin kay VP Sara Duterte. So itong kwento ni Madriaga, bahagi ito ng mas malaki pang narrative ng pagnanakaw at pang-aabuso sa kapangyarihan. At yung pinakakonkreto talagang ebidensya, nariyan syempre yung mga dokumento ng COA, yung investigasyon ng NBI at saka yung patunay mula sa PSA. Isa pang kinakailangan natin ay ano ang mga ilalabas, i-reveal na reality noong pagpirma ni Madriaga ng waiver ng kanyang bank secrecy, no? Yung waiver para silipin yung kanyang mga bank accounts. Tingin natin, ito yung isa pang susunod na magiging malaking issue pagdating sa usapin ng pagnanakaw, usapin ng pag-abuso sa kapangyarihan, hindi lamang ni VP Sara, kundi ng mga Duterte. But that's for another day. Focus muna tayo doon sa Wednesday na sinasabi mo, Miss Milky. Ito yung, kung matatandaan po ng mga kababayan natin, ako ay nag-motion para isubpina ang AMLAC, no? Para sa ganon ay ilabas nila yung records ng lahat ng mga covered at suspicious transactions involving the bank accounts of VP Sara Duterte at ang kanyang mister na si Mans Carpio. So yan yung isa sa mga inaasahan natin. Kasama dito yung pagtestigo, yung testimonya naman ni Senator Sonny Trillanes na isa sa una nag-raise ng issue na ito ng ill-gotten wealth. Kong Mother, ikaw yung nag-manifest para kumbaga ay ipatawag din ang AMLAC at magpaliwanag tungkol po dito, no, sa pondo. Ano pong inaasahan po ninyo na magiging kumbaga ay tulong o kaya ay bahagi ng magiging testimonya po ng AMLAC sa susunod dong pagdinig sa araw po ng Miyerkules? Sa araw ng Miyerkules, magkakaalaman talaga tayo saan napunta ang pera at kung meron bang pera napunta doon sa kampo ni VP Sara Duterte, lalong-lalo na sa kanilang mag-asawa. So itong sa Miyerkules, malalaman natin, meron ba mga suspicious of covert transaction? Ibig sabihin, meron ba malalaking sums of money na dumadaan, na pumasok, na maaaring lumabas mula sa kanilang mga bank accounts? At maganda na ibangga ito doon sa kanilang Statement of Assets and Liabilities and Network, yung SALN. Kasi darating din ng Ombudsman para makita natin, ito bang pera na mga nasa kanilang dumadaan sa kanilang bank accounts sa talagang suspicious at covert, ito ba ay commensurate? Ito ba ay sumasalamin doon sa katotohanan na idineklara nila sa kanilang SALN? Kasi kung hindi, ibig sabihin, ill-gotten ang mga ito. So, napakahalaga nitong mangyayaring pagdinig sa darating na Miyerkules. Itong clarificatory hearing kung saan nandoon ang AMLAC, nandoon ang Ombudsman. At yan ang iyong minanifest last hearing, kaya ang ito ay inaprobahan naman ni Justice Chair Jervil Luistro. Pero maganda yung sinabi mo, bank secrecy, di ba, pinirmahan na ni Ramil Madriaga at aabangan kung ano makikita doon sa mga naidepositong bangko, ginamit kasi yung kanya mga accounts no mga pumasok umano na milyones na pondo ni former, ano pa to, di ba, former President Rodrigo Duterte hanggang kay VP Sara Duterte. Pero kung Mother, ito ay sabi nga nung ating mga kababayan, habang kumbaga ay nagkakaroon ng pagdinig ang House Justice Committee, lumalalim yung mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Pero hanggang sa Miyerkules, maghihintay pa rin ba tayo o kailangan niya ng magsalita at magpaliwanag din, ibigay ang kanyang salaysay laban sa mga alegasyon sa kanya? Totoo yan, Ms. Milky. Hindi lamang lumalalim ang mga aligasyon, kundi tumitindi yung lumalabas ng mga ebidensya. Kaya nga inaasahan natin, dapat sana nandoon siya nung nakaraang Martes at nandyan siya sa darating ng Miyerkules para kung sa ganun, mabigyan siya ng pagkakataon para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kasi naniniwala naman tayo, lahat may karapatan sa due process. Kahit na nung panahon ng tatay niya, pinagkait nila yung due process sa libu-libong Pilipinong basta na lang pinatay
dahil sa tukhang. Pero because we uphold the due process in the Committee on Justice, meron siya pagkakataon para pabuwalaanan ito. Pero alam mo, hindi na ako nagulat, Ms. Melky, na hindi siya pumunta at hindi pa at walang balitang pupunta sa Miyerkules. Kasi kung matatandaan natin, narito siya sa ganitong sitwasyon dahil sa kanyang mga words and actions. No? So siguro, baka natatakot sila na baka lalo siyang madiin kapag siya ay humarap at nagsalita. So kaya siguro, ang mangyayari na lang yan para pa rin spirit of the glass. Ang mangyayari ng Miyerkules tulad ng Martes, tatawagin, tapos walang basong gagalaw kasi wala si VP Sara Duterte doon sa premises ng Committee on Justice. Parang spirit of the glass, okay. Kong Mother, Kasi di ba tuwing merong hearing, laging bakante yung kanyang upuan at katabi niya dapat si Representatives Leila de Lima at si Benny Abante na isa sa mga endorser nung kanyang impeachment complaint diyan sa Kamara. So, ito po ba ay nakaka-apekto rin sa kumbaga perception ho ng publiko? Kasi lumalalim yung mga alegasyon, pagkatapos wala ho silang naririnig sa kampo po ni VP Sara, pero merong nilalabas po mga press release o mga statement ang kanyang mga abogado. And kung matatandaan po ng mga kababayan natin, matapos noong hearing no nakaraang Martes, lumabas ang mga matitinding ebidensya, lumabas yung mga aligasyon mula kay Ramil Madriaga. Pero sa dulo, ang kanilang sinabing kwento, ang kanilang gustong diinan ay yung usapin ng kanyang law school, no? Na parang kwento pang MMK. Pasensya na po, alam ko sa iba yung MMK. Kwentong pang maalaala mo kaya. Hindi naman yun ang hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi ng taong bayan, sagutin mo yung mga aligasyon sa iyo. Huwag yung ibahin ang usapan. So siguro kaya talagang iniiba ang usapan kasi hindi nila kayang sagutin itong mga aligasyon na ito. Kaya nga sa totoo lamang, hindi na ako nagulat doon sa resulta ng survey recently na lumabas na higit kalahati ng ating mga kababayan gusto magpatuloy ang impeachment, lalo na yung impeachment trial, kasi gusto nilang malaman ang katotohanan. At sa totoo lang, ikaw man ay supporter o hindi supporter ng VP, gusto mo syempre na yung VP, kung supporter ka, magpaliwanag para ipagtanggol yung sarili niya kasi supporter ka ng VP. Kung hindi ka naman yung supporter, gusto mo din malaman kung ano yung katotohanan para mapanagot na siya. So sa dulo, ito ay usapin na ang VP may utang na katotohanan sa ating mga kababayan. Taon na ang binilang para siya ay sumagot sa kanyang mga aligasyon, pero lagi-lagi na lang hindi siya sumasagot, iniiba ang usapan, o kaya naman ay tumatakbo sa Supreme Court, gumagawa ng paraan para ma-delay yung proseso. So hopefully, ito mga susunod na araw, mabayaran na itong utang na katotohanan na ito sa ating mga kabayan. Tapos pagkatapos nun, mabayaran na rin yung perang ninakaw mula sa kaban ng bayan. So, ang ibig sabihin po ni Kong Mother ay maghihintay na naman kung siya ay dadalo. Pero inaasahang hindi siya sisipot uli sa susunod na pagdinig uli sa Miyerkules ng House Justice Committee. Kong Mother, dyan ka lang, babalikan kita at meron kang panukalang wealth tax, kaugnay nga ng nararanasan nating oil price crisis. Makatutulong ba itong panukalang ito sa pagpapatuloy po ng isyung pambayan? Oras sa buong Pilipinas, 8:41 ng umaga. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Dito po sa umiiral na krisis sa atin pong bansa. At may panukala si Kong Mother dito sa wealth tax. Siyempre, hindi kami kasama dahil ito yung pinakamayayaman na dapat daw singilin, buwisan ng pamahalaan. Paano ba ang sistemang ito, Congressman Percy Sendanya, dito sa wealth tax? Alam mo, Miss Milky, yung sinabi mo na hindi ka kasama, na-realize ko, pareho pala tayo kasi hindi rin tayo kasama dyan sa wealth tax. No? Kasi, oo. Sa ating po mga nakikinig, wag po tayong matakot o mabahala na may dagdag na buwi sa atin. No? Hindi po ito para sa atin. Ito po ay para sa mga ultra-rich o yung pinakamayaman sa ating bansa. So ito pong wealth tax ay may dagdag po na buwis para sa mga taong ang net worth, sabihin yung kita o yung pera nila, bawas yung kanilang liabilities ay nasa 300 million pataas. Hindi nga talaga so, tayo kasama. Kong Mother, hindi tayo talaga kasama dyan. Kung 300 million. 300 million pataas no, yung net worth nila annually. So, kung sila ay 300 million pataas, merong 1.5 to 3% na tax na ipapataw sa kanila. Itong wealth tax, napakahalaga nito kasi isa siyang progressive form of taxation. Dahil ang mas may malaking binabayaran, yung may mas kakayahan. Ito yung ating mga kabayang ultra-rich kung tawagin. So, sa ibang bansa ang tawag dito ay solidarity tax. No? Parang ito yung binabayarang tax ng mga pinakamayaman bilang solidarity o pag-ambago, pagtulong doon sa gobyerno. Tiningnan namin, no, wala kaming access doon sa listahan ng pinakamayaman in terms of their payments sa taxes sa BIR. Ang sinilit na lang namin yung madalas nakikita natin listahan ng mga pinakamayamang Pilipino sa Forbes. Di ba naglalabas yung Forbes ng top 15 richest Filipinos? Oo.
Ayan, tapos nung tinignan namin yung top 15 richest Filipinos, kung sila ay papatawan ng wealth tax, aba yung top 15 pa lang, makaka-generate na tayo ng around 78 billion pesos. No? So sabi ko ganun, ano itsura ng 78 billion pesos? Humanap ko ng similar amount. Apparently, yung cost ng MRT-7 ay 78 billion pesos. So ganun siya kalaki. So sabi natin ganun, napakalaking tulong nito para patuloy na mapagbigay ng universal healthcare sa ating mga kababayan, tiyakin na mayroong fuel subsidy sa ating mga tsuper, magsasaka, at saka mangingisda, lalo na ngayong panahon ng krisis, at magagamit ito sa panahon na kailangan natin for climate change adaptation. So itong wealth tax, earmark siya para dito. So una, response ito sa krisis, pangalawa, universal healthcare, at pangatlo ay climate change adaptation. Ito yung mga areas sa ating budget na talaga nangangailangan ng additional funding o pondo. Sabi nung iba, sa panahon daw na ito, may ilang buwis na nawawala sa gobyerno dahil nga sa pagbawas doon sa ibang taxes tulad ng pagsuspend ng excise tax on fuel. Pero mahalagang hanapan din para hindi natin sinasabi na meron tayong proposal na kailangan gawin, dapat meron din tayong solusyon na ibinibigay. At isa itong solusyon para sa additional revenue at resources para sa ating gobyerno. Itong ating panukalang wealth tax. Oo. Pero maganda, Kong Mother, nilinaw mo, ito kasi ang ating mga kababayan, yung pag nakarinig ng tax, naku, allergic tayo dyan. Kasi buwis na naman, pero ang nililinaw po ni Kong Mother, yung buwis na ito, kung mapagtitibay ay ipapataw doon po sa pinaka-ultra-rich, sa pinaka-mayayaman. Tinignan lamang po ng akbayan dito ay yung listahan noong mga nasa top 15. Siguro naman, Kong Mother, hindi naman po sila angal dahil mano lang naman po itong 1.5%, 'di ba, na ipapataw sa kanila. At kung susumahin, aabot pala ng 78 billion pesos itong wealth tax kung sakasakalit makatutulong sa mga programa po ng gobyerno. Ayan, kaya siguro pag meron na tayong wealth tax, baka mas madali ng pag-usapan para sa gobyerno yung pagbawas ng VAT, yung pagtanggal ng VAT sa langis. Nang sa ganon ay makatulong tayo na maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan sa patuloy na tumataas na bilihin. Alam mo, Ms. Melky, natutuwa ako kasi noong nakaraang pagdinig sa lead committee na pinangungunahan ng ating chairman, Miro Kimbo, who happens to be the chairperson also of the Ways and Means Committee. Niraise ko itong usapin ng wealth tax at nagtanong tayo sa chair ng Ways and Means Committee kung kailan didinggin ang wealth tax bill natin. At sabi niya, sa resumption daw, pag nabuo na nila yung CSW ay isa ito sa unang didinggin ng Committee ng Ways and Means. So umaasa tayo sa pagbabalik ng Kongreso, sana maipasa na sa lalong madaling panahon ng wealth tax. At sana, bigyan din ito ng executive ng in terms of priorities. Kung kaya nga na gawing priority legislation itong wealth tax, sana ay gawin ng gobyerno. Oo, magandang balita yan. At least welcome kay Representative Miro Kimbo na chair ng House Ways and Means Committee. At hindi aangal dito economic managers, I'm sure. Di ba Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang wealth tax mo, Kong Mother? Sana nga, hindi sila umangal. At sana din, bigyan nila ito ng priority. Para nang sa ganon ay mabilis yung pagpasa at nang ma-implement na siya agad-agad para makatulong sa ating mga kababayan. Kasi kailangan talaga makakulikom tayo ng pondo sa puntong ito kasi nga kailangan ng tulong ng mga kababayan natin sa panahon ng matinding paghihirap. Panawagan na lamang mensahe po ng Akbayan at ang kinatawan ng Akbayan Party List, Representative Percy Sandanya sa ating mga kababayan. Sa ating po mga kababayan, wag po tayong bibitaw. Patuloy po nating tanungin at hanapin saan napunta ang pera ng bayan. Saan napunta ang pera dito sa mga flood control scandal? Saan napunta ang pera dito sa mga ninakaw ng vice-presidente? Saan napunta ang pera na ninakaw ng mga involved sa corruption? At hindi lang tayo magtanong saan napunta ang pera. Dapat malinaw sa atin, sa ating panawagan, bawiin ang pera para nang sa ganoon magamit ito para sa mga serbisyong kailangan talaga natin, lalo na sa panahon ng krisis na ito. So sana yung mga kababayan natin, huwag bibitaw, patuloy na magbantay. Maraming salamat, Kong Percy. Magandang umaga po. Maraming salamat, Ms. Melky, at happy Sunday po sa ating lahat. Happy Sunday si Kong Mother, kinatawa na Akbayan Party List, Congressman, Representative Percy Sandanya.
Yung wealth tax pala ay welcome sa House Committee on Ways and Means ni Congressman Miro Kimbo. Maganda yung panukala niya kasi syempre hindi masisilip yung amount talaga magkano yung kinikita nitong mga ultra-rich. Pero binase na lang nila yung listahan kung sino ba yung top 15 na pinakamayayaman na individual dito po sa ating bansa. At kung malilikom ang pondo from wealth tax, aabot ng 78 billion. Abay, napakalaki nito, pantustos, pampondo sa mga programa ng gobyerno, lalo na yung tungkol sa pangkalusugan, ay malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. Sa pagpapatuloy po ng isyong pambayad, ilan hong mga balita at mga mensahe ng ating mga listeners at viewers sa isyong pambayan. Oras sa buong Pilipinas, 8:53 ng umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH isyong pambayan. Mamaya po susunod ang programa ni na Edniel Parosa at Giselle Ricafort. At salamat po sa lahat po ng mga nakatutok sa DZRH. Lalo po yung mga kababayan po natin na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Uy, marami pong salamat. Pero batiin ko muna yung mga nanonood po sa RH Facebook Live at sa iba't ibang channel po ng RH TV sa inyo pong mga cable. Salamat kay Randy Artiga Santisas. Magandang umaga po. Maging kay Anthony Abrenica. Ang Francisco Antonio Ramirez Garcia from Talavera, Nueva Ecija. Maraming salamat po. Uy, teka muna. Batiin ko. Flor B. Fernandez, Milky, nakikinig po kami. Nanay Linda Asonsa, 87 years old. Uy, kamusta po Nanay Linda? Siya ay nag-aalmusal, nakabukas ang kanilang garahe at pinakikinggan ang ating programa. Maraming pong salamat, maraming salamat kay Flor at happy listening kay Nanay Linda Asonsa, 87 years old. Aba, si Den Macaranas nanonood, magandang umaga sa iyo. Jose Leandro Viray, salamat din po. Gemar Ganiza Saraspi, ilan po hong mga viewers natin sa RH TV. Marami pong salamat. At syempre, lahat po ng mga birthday celebrants ngayong buwan ng Abril, happy birthday sa inyo. Totoo ba ang balita na lahat ng mga April born ay mababait? Mababait pero matitigas ang ulo? At syempre, napag-uusapan mga birthday celebrants ng April, gusto naming batiin sa DZRH News Center, lalo na ng Sunday Group. Ang isa ko sa aming mga bossing, ang aming managing editor, Lakay Romel Fuertes. Lakay Romel, Boss Kabsat, happy birthday! Sabi nga ni Mami Let Narciso kanina, kukonti lang naman kami dito sa News Center ngayon. Bekenemen.
ang mga, pwede na ba sa atin ang kape? Basta, Lakay Romel, Boss sa Kabsat, happy birthday mula sa Sunday Group at sa DCRH News Center. Yung mga motorista ho pala natin at mga commuter, baka kayo po ay patungo dito sa may south. Medyo, di ko lang alam kung masikip na ho o mabagal na ang traffic along EDSA, southbound lane. Meron pong ginagawa at 2 lanes lang ang madaraanan na mga sasakyan approaching Guadalupe. Hanggang ano na po yan, bago mag Makati or Ayala underpass. Kaya ingat po kayo at medyo kumbaga ay maaga ng lakad. Kayo po ay baka mahuli ng inyo pong pupuntahan, sa inyong pupuntahan. Dahil meron pong pagsasara sa ilang portion ng EDSA. Binabanggit ko po ay yung approaching ng Guadalupe southbound lane. At ulitin ko po doon ho sa mga hindi makapaniwala, pero meron ho tayong price rollback sa araw po ng Martes. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos po ang nag-anunsyo. Ayan, manong driver, ito na. Yung may mga sasakyan ng diesel, ang saya-saya nyo naman. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinal na oil price adjustment para ngayong linggo. Sabi ni Pangulong Marcos, mag-rollback ang halaga ng diesel ng hanggang 24 pesos and 94 centavos kada litro. Gayun din, asahan din ang bawat presyo sa gasolina na aabot naman ng 3 pesos and 41 centavos kada litro, maging sa kerosina nasa 2 pesos kada litro. Ayon kay Pangulong Marcos, mas malaki ito sa rollback noong nakaraang linggo, patunay ng malinaw umanong ibig sabihin para sa lahat. May ginhawang parating. At kaugnay po ng anunsyo ni Pangulong Marcos ay kinalampag din po nito ang mga kumpanya ng langis na ipatupad ng buo ang malakihang rollback ngayong linggo. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo na panawagan niya ang tama at walang pagkakaantalang adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Apela pa ni Pangulong Marcos, ibigay sa taong bayan ang dapat na para sa kanila. Umaasa rin si Marcos na mararamdaman ng publiko ang malakihang rollback na kasadong ipatupad sa araw ng Martes. At panawagan ko rin lalo na ho sa mga concerned government agencies sa DSWD, meron po tayong binibigay na payout para po doon sa mga drivers sa mga public utility vehicle. Baka naman hong gawin nating mas maayos ang sistema kasi meron hong mga report kahapon na 2:00 pa lang ng umaga nakapila na sila para matanggap ang kanilang payout. Bakit po sa ilang mga local government units, Makati for example, meron po silang sistema na ibibigay po yung ayuda kung inyo pong matatandaan panahon po ng pandemic. Hindi po sila nagpapapila po ng mga tao. Ang ginagawa nila, ibinibigay po yung ayuda via GCash. Ito pong driver natin po ngayon, TNVS, MC Taxi, etc. Lalo na yung mga PUJ drivers, lahat po sila. I'm sure, meron pong mga cellphone at meron mga GCash account. Bakit hindi na lamang po nating iparating o ipadaan sa kanila sa pamagitan po ng mga ganon, mga e-wallet ang kanilang ayuda? Kaysa yung narinig ko po kahapon, mangyak-ngyak yung rider nakaawa. Galing pa daw po siya sa pasada, imbis na umuwi ng bahay, pipila ng 2:00 ng umaga para po matanggap ang kanyang payout na 5,000 pesos. Marami na ho tayong mga high-tech na paraan ng pamimigay po ng ayuda. Pwede ho nating ipadaan sa mga e-wallet, GCash, etc. para hindi na po sila pumila at matanggap ang kanilang ayudang inilaan po ng gobyerno sa harap po ng oil price crisis na atin pong nararanasan. See the curtains hanging in the window in
Ingat po kayo at matindi pa rin ang init po ngayon, temperatura dahil sa lagayin po ng ating panahon para maiwasan po rin ang pagkakasakit. At muli po magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat po ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo. Salamat po ha sa patuloy pong pakikinig at panonood sa mga programa sa DCRH. Dahil sa babalik po ako, God willing, sa susunod na linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito po sa Isyong Pambayan. Ako po si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinos at ang oras sa buong Pilipinas, 9:02 ng umaga. Sumainyo. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal